Magandang hapong muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga taga-subaybay sa Tapat na Katiwala Ministry. Ating pong pasalamatan ng Panginoon sapagkat tayo po'y nagkasama-sama sa oras na ito na ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral programa sa oras na ito. Akin pong binabati ang lahat ng mga kaanib sa Malolos Seventh-day Adventist Church. Nagkapasalamat po ang buong Area 5 Ibay Federation sa matagumpay na e-camp na ginawa sa Talaksan noong nakaraang April 14 to 17. Salamat po sa Panginoon at naging maayos, naging matagumpay ang programang ginawa ng mga kabataan. Akin pong pinasalamatan ang lahat ng mga magulang na inyong pinayagan ang inyong mga anak na sila'y pumunta sa ating e-camp. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa inyong mga anak, especially sa ating AYF President, si Sister Vanessa Cruz, at sa kanyang mga co-officers. Maraming salamat sa inyong dedikasyon na inyong binigay upang maging matagumpay ang ating ginawang e-camp. Salamat din po kay Pastor Marlon Ramirez, na siya po ang naging commitment speaker. Salamat din po sa lahat ng mga pastor sa buong Bulacan na kayo naging kabahagi ng ating ginawang programa na e-camp noong nakaraang weekend. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, binabati ko po ang lahat ng mga matanda sa iglesia sa buong Bulacan, kasama ng iyong pamilya. Akin pong binabati ang mga guro. Guro po natin sa May Kawayan, guro po natin sa Malolos Adventist Elementary School, sa Norsagaray Elementary School at sa Bukawi Adventist Elementary School. Binabati ko po kayo ng magandang hapon. Kayo po'y patuloy na maging malapit sa ating Panginoon. Akin pong binabati ang aking minamahal na ina na nagdaos ang kaarawan noong April 14. Binabati ko po yung aking minamahal na magulang, si Nanay Salvacion Villar Marin. Akin pong binabati, Sister Lorna Tolentino, na nag-birthday noong April 14. Belated happy birthday po sa inyo, Sister. Salamat po sa inyong masarap na pinatikim sa amin na masarap na pagkain. Salamat po. At kay Brother June na kanyang may bahay. Sa lahat po ng may makarawan sa Malolos, kayo po yung aking binabati ng happy birthday. Ganun po sa lahat ng mga may anibersaryo ng kasal. Binabati ko po kayo ng happy anniversary. At higit sa lahat, ating pong pasalamatan ang Panginoon sapagkat siya napakabuti sa ating mga pamilya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pong pangunguna sa aming gagawing programa sa oras na ito. Ang inyong pong paggabay na igawad po sa amin. Samahan po kami ng Banal na Espiritu sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Maraming salamat sa magandang diwa ng awit na napakinggan sa oras na ito. Tayo muli magpapatuloy na ating pag-aaral na may kinalaman sa pagkahikayat. Ito'y napakahalaga sapagkat ating malalaman kung paano nahikayat si Ruth. Ito ay matatagpo natin sa aklat ng Ruth. Aklat na ito ay napakaikling aklat. Pero ito ay punong-puno ng mahalagang leksyon na makukuhan, na ating makukunan ng mga katotohanan. Especially kapag pinag-uusapan ay pamilya. Kapag pinag-uusapan ay problema. Itong aklat ni Ruth ay magtuturo sa atin kung paano magkakaroon ng isang buhay na masaya, maligaya, punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng krisis, sa kabila ng trahedya at problema na naranasan sa buhay. Sa ngayon sa aklat ng Ruth, chapter 1, verses 1 and 2. At nangyari na mga araw na ang mga hukom ang namumuno. Nagkaroon ng tagutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Huda ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab. Siya ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak. Ang pangalan ng lalaki ay Elimelech. Ang kanyang asawa ay si Naomi at ang pangalan ng kanyang 2 anak ay Malon at Chilion. Sila ay mga Efrateo mula sa Bethlehem sa Huda. Sila ay pumunta sa lupain ng Moab at nanatili roon. Ito ang pamilya ni Elimelech. Si Elimelech ay may isang asawang si Naomi. At si Naomi at si Elimelech ay may 2 anak, si Chilion at si Malon. Sa kanilang pag-stay doon sa Huda, sila nakaranas ng tagutom, specifically sa Bethlehem. Ang kanilang ginawa sapagkat sila nakaranas ng tagutom doon sa Huda, sa Bethlehem, sila ay umalis. Naroon ka na sa yung kanilang tinatahanan ay source of bread. Punong-puno ng tinapay, ngunit nagkaroon ng tagutom. Sa ating buhay, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, hindi lahat ng ating buhay ay sagana. Hindi lahat ng ating buhay ay marangya. Hindi lahat ng ating buhay ay masaya. Hindi lahat ng ating buhay ay okay. Meron ding problema. Merong tagutom. Ito ang naranasan ng pamilya ni Elimelech. Upang sila ay magkaroon at makasurvive sa kanilang buhay, kanilang iniwan ang Bethlehem. At sila ay pumunta sa Moab, na ang nanirahan dito ay mga hintid. Sa Bethlehem, ang kanilang mga kasama ay mga naniniwala sa Diyos. Ang kanilang mga kasama ay mga nananalig sa Diyos. Ngunit sila ay lumipat sa Moab, na ang kanilang kasama ay mga hindi naniniwala sa Diyos. Kung ating titingnan, mayroong mahalagang kahulugan ang pag-alis sa Bethlehem. Ito ay magbibigay sa atin ng isang mahalagang kaalaman sa oras na ito.
Ang pag-alis sa Bethlehem ay nagpapahayag na umalis sa lupain ng Diyos. Sapagkat tagutom, iyong iiwanan ang lupain ng Diyos. Ito nagpapahayag na umalis sa bayan ng Diyos. Ito nagpapahayag na umalis sa presensya ng Diyos. Ito naging desisyon ng pamilya ni Elimelech. Meron silang freedom of choice na iwanan ang Bethlehem. Ngunit gano'n lamang mga minamahal kong mga taga-subaybay at mga kapatid sa isang pamilya ay kinakailangang pipili kung ano ang makabubuti, kung ano ang maayos, kung ano ang kanilang magiging desisyon ay kinakailangan ng pagpili. At ang pagpili ito ay kanilang ginawa. At sa kanilang pagpili, sa kanilang pag-alis, ay mayroong mahalagang kahulugan. Kaya mahalaga sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Bago tayo magdesisyon ay ating aalamin kung ano ang consequences ng ating gagawin, especially sa pamilya. Especially sa mga ating minamahal na ama o ina na nag-iiba yung dati. Ito'y mahalagang pag-usapan ng isang pamilya. Ito ba'y makatutulong o makabubuti? Pagtimbangin kung ito ay makatulong sa pamilya. Sa panahon ni Elimelech, mayroong kahulugan at ng pag-alis sa Bethlehem. At ito ay magbibigay sa atin ng impormasyon. Magbibigay sa atin ng mahalagang kaalaman na ito magbibigay sa atin, magtuturo sa atin upang tayo matuto na kinakailangan samantalang tayo ay nakararanas sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Ating hilingin ang tulong at pangunguna ng ating Panginoon. Sila sa Bethlehem na, ngunit nakaranas ang pagsubok sa buhay. Umalis sa lupain ng Diyos. Umalis sa bayan ng Diyos. Umalis sa presensya ng Diyos. Kaya sa ating buhay, mga minamahal kong ating suriin kung ano ang kahulugan, kung ano ang consequences ng ating gagawing pagpapasya sa ating buhay sa araw-araw. Talatang 3. Ngunit si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay. Si Naomi ay naiwang kasama ang kanyang 2 anak. Nung sila ay nasa Moab, na doon nanirahan, nagkaroon ng malaking trahedya sa pamilya. Anong nangyari? Si Elimelech ay namatay. What a tragedy. Nakakalungkot sa pamilya ni Naomi ang bagay na ito. Sa kanyang 2 anak, problema, trahedya ang kanyang naranasan. Ang kamatayan ay bahagi ng buhay ng isang tao. Ang kamatayan ay bahagi sa loob ng pamilya. Ngunit kung tayo mayroong Diyos na pinaniniwalaan, dumating man ang kamatayan sa isa sa ating mga mahal sa buhay, hindi tayo mawawalan ng pananampalataya. Katulad ni Naomi, sapagkat alam niya na mayroong Diyos na patuloy na gumagabay
at pumapatnubay sa kanyang pamilya. Talatang 5. Kapwa namatay sina Malon at Chilion. Kaya't ang babae ay naiwan ng kanyang 2 anak at ng kanyang asawa. Matapos mamatay si Elimelech, namatay si Malon at Chilion. Namatay yung 3 pinakamamahal niya sa buhay. Anong klaseng problema ito? Talaga namang ang buhay ni Naomi ay punong-puno ng trahedya. Sa ating buhay, mga minamahal kong mga taga-subaybay at ang ating pamilya ay hindi excuse sa ganitong trahedya. Katulad ng naranasan ni Naomi. At yung kanyang 2 anak ay merong asawa na iwan. Kaya sila ay 3 balo. Aking ini-imagine kung ano ang kanilang iniisip o kanilang nararamdaman. Siguro sila nag-uusap-usap. Sila ay patuloy na iniisip kung bakit nangyari ang mga bagay na ito sa kanilang pamilya. Ngunit alam ni Naomi na may plano ang Diyos kung bakit ito nangyari sa kanyang sambahayan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid at mga taga-subaybay, kung anumang mga problema, pagsubok sa buhay, ang inyong naranasan ngayon, kumapit lang tayo sa mga pangako ng ating Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Manghawak tayo sa kanyang mga salita upang tayo ay patuloy na makaranas ng buhay na kasama si Kristo sa gitna ng krisis, sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng pagsubok sa ating buhay. He will not let you down. Hindi niya tayo ibababa. Hindi niya tayo iiwan. Kundi siya ay laging nariyan upang pumatnubay at patuloy na manguno sa buhay ng isang taong punong-puno ng problema katulad ng buhay ni Naomi. Sa kanilang pamilya ay nagkaroon ng trahedya. Nawalan ng asawa. Nawalan ng anak. Nawalan ng kayamanan. Anong klaseng problema ito? Anong klaseng pamilya ang kanilang naranasan? Parang sila ay pinagtakluban ng tadhana. Para silang pinagtakluban ng langit at lupa. At ano ang naging resulta ng kanilang trahedyang naranasan, especially si Naomi. Sa buhay po natin mga minamahal, minsan nawalan kayo ng asawa, nawalan kayo ng anak, nawalan kayo ng kayamanan. Ano ang inyong reaction? Inyo bang sinisi ang Panginoon? Inyo bang sinisi ang Diyos? Si Naomi, hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Kundi siya ng hawak. Patuloy ng hawak sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya sabi sa aklat ng Ruth, Kapitulo 1, versikulo 8 at 9. Subalit, sinabi ni Naomi sa kanyang 2 manugang, bawat isa sa inyo ay bumalik na sa bahay ng inyong ina.
gawa nawa kayo ng mabuti ng Panginoon, na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Ipagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makasumpong ng kapahingahan, bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa. Pagkatapos ay kanyang hinagkan sila at inilakas ang kanilang tinig at sila'y nag-iyakan. Dumating yung pagpapaalam. Sapagkat namatay na ang dalawang anak ni Naomi. Narito yung kanyang dalawang manugang. Si Naomi ay binigyan ng kalayaan ng kanyang dalawang manugang na babae na pumunta na sa kanilang mga magulang, sa kanilang lupaing pinagmulan. At dito ay mahalaga yung nabanggit ni Naomi na salita. Gawan nawa kayo ng mabuti ng Panginoon. Samantalang si Naomi ay nakararanas ng trahedya. Samantalang si Naomi ay nakararanas ng kalungkutan. Samantalang si Naomi nakararanas ng makirot na pagsubok sa kanyang buhay. Nagawa pa niya na bigyan ng encouragement ang kanyang dalawang mga manugang. Gawan nawa kayo ng Panginoon at kayo makasumpong ng kapahingahan. Bakit ito nasabi ni Naomi? Sapagkat naranasan ni Naomi ang kapahingahan, ang pag-asa na nagmumula sa ating. Naranasan ni Naomi kung gaano kamahal siya ng Panginoon. Naranasan ni Naomi kung paano siya kinalina ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran at sinasamba. Sa kabila ng krisis, trahedya, pagsubok na kanyang naranasan. Dito, ibinahagi ni Naomi kung gaano kabuti ang kanyang Diyos na sinasamba sa kanyang dalawang hintil na manugang na hindi naniniwala sa Diyos, na hindi kinikilala ang Diyos. Matapos itong sabihin ni Naomi, sila nag-iyakan, hinagkan ng bawat isa, at inalakas ang kanilang tinig, at sila'y sama-samang nag-iyakan. Kung kayo kaya ang nasa kalagayan ninyo, maaaring kirot ang inyong sabihin. Maaaring sakit ang inyong sabihin. Ngunit si Naomi, kanya pa rin binanggit na ang Diyos ay mabuti. Kanya pa rin binanggit na mabuti ang Panginoon. Kaya sa ating buhay, sa ating pamilya, kapag tayo nakararanas ng iba't ibang pagsubok sa ating buhay, lagi po nating sabihin na mabuti ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa ating pamilya. Upang yung ating mga kapitbahay na hindi natin kasama sa pananampalataya, yung ating mga kasama sa ating pamilya na hindi natin kasama sa pananampalataya, ay kanilang makilala, malaman, maranasan ang kabutihan na ibinibigay at ipinaparanas sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Talatan
16 at 17. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pag-usapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Kung saan ang iyong bayan ay maging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Kung saan ka mamatay, ay doon ako mamamatay. At doon ako ililibing. Gayunawa ang gawin ng Panginoon sa akin. At higit pa, kahit pa iwalay ako ng kayamanan sa iyo. Sa ganito mga mahalagang nabanggit ni Ruth. Sa ganitong mahalagang mga salita na binanggit ni Ruth ay nagpapahayag ng kanyang pagkahikayan. Nagpapahayag ng kanyang pagkilala sa Diyos na sinasamba ni Naomi. Si Orpa umalis. Si Orpa umuwi sa kanyang pinanggalingan. Ngunit si Ruth nanatili. Si Ruth nanatili sa piling ni Naomi. Kahit pala tayo mga minamahal kong mga kapatid at mga taga-subaybay, ay punong-puno ng problema, punong-puno ng trahedya sa ating buhay, ari po tayong gamitin ng Diyos upang makapaghikayat ng ibang tao. Hindi pala excuse ang pagsubok. Hindi pala excuse ang trahedya na ating naranasan upang hindi tayo maging isang saksi ng ating Panginoon. Kundi ito'y lalong ginagamit ng Diyos yung mga tragedy, yung problema, yung krisis, ito'y lalong ginagamit ng Diyos upang tayo ay patuloy na maging saksi. Magpagamit sa misyon ng ating Panginoon, especially sa ating pamilya na hindi pa natin kasama sa pananampalataya. At ano nangyari mga minamahal ko mga kapatid? Talatang 17. Sinabi niya, ang 6 na takal na si balang ito ay binigay niya sa akin sapagkat kanyang sinabi, huwag kang uuwi sa iyong biyanan na walang dala. Si Ruth ay naging mabuting manugang kay Naomi. Biro niyo, kanila pong pinagkukunan ng pagkain ay palayan, giikan. Mahirap po mamulot ng tira-tirahan. Sa panahon po nila, kapag ikaw ay balo, yung pong mga magsasaka, nagtitira talaga para maipamulot. Para sa mga tao, balo na walang makain. Sila po nagtitira ng mga buti na sasapat para ito'y makatulong sa kanilang mga kabarangay o kababayan sa panahon. Ito po yung kanilang tradisyon na ginagawa. Kaya ho si Naomi at si Ruth, sila ho ay maraming nahukuk mga tirang mga palay o trigo at ito kanilang ginagamit sa kanilang pangtawid gutom upang sila'y mabuhay sa araw-araw. At itong si Ruth
ay mabuting manugang. Kita nyo? Tayo po lang mga may asawa. Maaari tayo maging mabuting manugang sa ating mga biyanan. Kaya kinakailangan po sa ating mga may asawa, yung pong ating mga biyanan, ating pong kakaibiganin. Huwag po natin silang aawayin. Atin silang bigyan ng mabuti. Atin silang suklian ng mabuting bagay sapagkat unang-una, yung kanilang anak, ibinigay sa atin para mapangasawa. Kaya sa mga may asawa at kung ang inyong biyanan ay buhay pa, atin pong gawa ng mabuti yung ating mga manugang, yung ating mga biyanan, rather. At tayong mga manugang ay patuloy nating mahalin, di lamang yung kanilang anak, especially yung ating mga biyanan na nagbigay sa atin. Ito po ang naranasan ni Naomi. Si Ruth ay naging mabuting manugang sa kanya. Napakaganda. At kung hindi mangyayari sa ating pamilya, masaya, maligaya, hindi mag-aaway sa ating panahon ngayon. Nag-aaway ang manugang at ang biyanan. Sana po, mga kaipong dalangin, wag po ito mangyari sa inyong pamilya. Kundi mahalaga na yung manugang at yung biyanan ay maayos ang pagsasama para magkaroon ng isang buhay na malapit sa Diyos. Aklat ng Ruth, Kapitulo 2, talatang 18. Kanyang dinala ito at siya ay pumunta sa lungsod at nakita ng kanyang biyanan ang kanyang mga pinulot. Inilabas rin niya at binigay sa kanyang biyanan ang pagkain lumabis sa kanya pagkatapos na siya ay mabusog. Itong si Ruth, hindi makasal. Ipinapakita ni Ruth, samantalang patay na yung kanyang asawa, ay patuloy pa rin niyang kinikilala ang pagiging manugang niya kay Naomi. Pero mo mga minamahal kong kapatid, maghapon kang mamumulot ng palay o trigo, mainit. Si Ruth ay nagsasakripisyo para matulungan ang kanyang biyanan. Kaya si Ruth ay naging isang mabuting manugang. Kung kayo ay mayroong sa ating mga may asawa, kung ang inyo pong manugang ay nangangailangan, bigyan niyo po ng kahit simpleng token lang. Pampalubag loob, pampaligaya sa kanila. Ari niyong ilibre sa isang nasa inyo kung anong gagawin niyo sa inyong mga biyanan. Meron niyo silang bigyan ng bagong damit sa kanyang kaarawan. O cake, bili mo ng cake. O di kayo, bigyan mo ng cash. Depende sa inyong makakaya, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Sapagkat yung manugang ay napakahalaga. Maging po tayong pabuting mga manugang sa ating biyanan. Ito po ang tinuturo. Maging tayong pabuting manugang sa ating mga biyanan. Magkaroon tayo ng maayos na pag-ugali sa ating mga manugang. Di lamang sa ating manugang, sa ating asawa, sa ating mga anak.
upang magkakaroon ng maayos at masayang buhay sa paglingkod sa Panginoon. At ito ang ginawa ni Ruth sa kanyang biyanang si Naomi. Yung sobra ay kanya pang inuwi. Nag-Sharon pa si Ruth para lamang sa kanyang manugang na si Naomi. Kita niyo? Ganyan kabuti si Ruth sa kanyang manugang, sa kanyang biyanan na si Naomi. Nag-Sharon. Nagdala pa. Kaya sa ating buhay, mga minamahal kong mga nagkasubaybay, ano man ang mangyari sa inyong buhay, wag po tayong maging mabuti, mabait, magalang, manugang sa ating mga biyanan. Alam po ninyo, kapag ito'y ating ginawa, hindi po natin alam, tayo pala ay nagiging blessing para sa kanila. Tayo pala ay nagiging isang sagot sa kanilang mga panalangin. Kaya mga minamahal ko mga taga-subaybay, especially sa mga may asawa at mag-aasawa, mahalin po natin ating mga biyanan upang tayo ay maging isang mabuting mga manugang. Ang sabi sa Ruth, Kapitulo 4, versikulo 9, sinabi ni Boaz sa matanda sa buong bayan, kayo'y mga saksi sa araw na ito, na aking binili ang lahat ng kay Emelec, lahat ng na kay Chilon at kay Malon, mula sa kamay ni Naomi. Nung magkakilala si Boaz at si Ruth, kung ating alamin po ang kwento, nalaman ni Boaz na si Ruth ay malapit ng mag-anak si Emelec, na asawa ni Naomi. At sa kayo po sa batas, sa kanilang kaugalian sa panahon nila, yung malapit na kamag-anak ang maaaring bumili sa kanila. Lahat ng pag-aari ay bibilhin para sa kanila. Ang tawag po na kinsman redeemer. At si Boaz ang ginamit ng Diyos sapagkat malapit na kamag-anak. Binili ni Boaz. At si Boaz ay tumawag ng mga elders sa buong bayan upang maging saksi na yung kanyang pagbili ay maging legal. Alam niyo po, hindi po ito mababang presyo. Ito po'y napakamahal. Kaya si Boaz ay nagsakripisyo. Yung kanyang mga kayamanan ay kanyang ginamit upang bilhin ang lahat ng pag-aari ni Emelec, lahat na kay Chilion at kay Malon mula sa kamay ni Naomi. Mga minamahal ko mga nagsusubaybay, si Boaz ay kumakatawan sa ating Panginoong Jesus. Na tayo binili sa pamamagitan ng kanyang dugo.
Kaya ang sabi sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 6, talatang 20, pinili kayo sa halaga, luwal hatiin nga ninyo ang Diyos. Tayo binili sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. At nung bilhin ni Boaz si Ruth as si Naomi, naging asawa ni Ruth si Boaz. Naging asawa. Masaya, maligaya. Ang pag-aasawa ay napakahalaga. Si Boaz ay naging asawa ni Ruth. Talatang 10 sa Kapitulo 4. Bukod dito, si Ruth na Moabita na asawa ni Balot ay aking binili upang aking maging asawa, upang ibangon ang pangalan na namatay sa kanyang mana, upang ang pangalan ng namatay ay huwag matanggal sa gitna ng kanyang mga kapatid at sa pintuang bayan na kanyang sinilangan. Kayo'y mga saksi sa araw na ito. Hindi lamang si Elimelech, hindi lamang si Chilion at si Mahlon at si Naomi ang binili ni Boaz kasama si Ruth. Saksi ang mga elders para maging legal ang transaksyon. Sa panahon po nila, kapag may mga elders, legal ang transaksyon. 3 to 5 elders, legal ang transaksyon. Kaya yung mga elders ay sila ho'y nirespeto yung kanilang pagpapasya. Kaya yung ating mga elders sa ating church, ating po silang igagalang. We respect them. Sapagkat sila po ang mga associate pastor ng iglesia. Kapag wala ang pastor, sila ang associate pastor. Kaya kinakailangan mga minamahal kong mga kapatid, ating pong irespeto ang ating mga elders. Sapagkat sila ay pinili ng Diyos upang paglingkuran ang iglesia. Ito ang ginawa ni Boaz. Anong purpose? Upang huwag matanggal sa gitna ng kanyang kapatid at sa pintuang bayan ang kanyang sinilangan. Dito ho, mga minamahal kong mga taga-subaybay, mga kapatid. Si Boaz ay willing na magsakripisyo. Willing na maglabas ng pera upang mabili ang kanyang mga minamahal. Ang ating Panginoong Hesus ay willing ibigay ang kanyang buhay upang tayong lahat ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya binanggit ni Juan ang John 3:16, sapagkat gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumpalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, ganyan kabuti ang ating Panginoon. Ganyan kabuti ang ating Panginoong Hesus. Sinagsakripisyo. Kung ikaw at ako, yung iyong pamilya, yung aking pamilya, ay tubusin
sa kasalanan. Kanyang binigay mismo yung kanyang dugo upang tayo ay maligtas. Sabi sa Ruth Kapitulo 4, talatang 16, kinuha ni Naomi ang bata, inihilig sa kanyang kandungan at siya naging tagapag-alaga nito. Nung magsama si Boaz at si Ruth, sila ay pinagkalooban ng Diyos ng anak. At si Ruth ay pinagmulan ng ninuno ni David. Alam niyo po sa mag-asawa, mahalaga na magkaroon ng anak. Kakalong-kalong. Sapagkat yung anak, ito ay regalo ng Diyos sa mag-asawa. At ito'y natupad. Nakapag-alaga si Ruth ng bata. At ang tagapag-alaga ay si Naomi na kanyang biyanan. Talatang 17. Binigyan ng pangalan ang bata ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na ipinanganak kay Naomi. At tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Jesse na anak ni David. Ito po mga minamahal kong mga kapatid, ang katotohanan. Yung ating pamilya ay hindi perfect. Yung ating pamilya nakararanas sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Bahagi ng buhay. Ngunit ang Diyos nagbigay ng pagbabago sa pamilya ni Ruth. Sa pamamagitan niya, doon nagmula ang ninuno ni David. Alam namin si David, naging hari ng Israel. Siya yung pangalawang hari ng Israel. At ang kanyang ama ay si Jesse. Ibang tawag, Obed. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, yung ating pamilya, maraming pagsubok, maraming ups and downs. Ngunit kapag ating kasama ang Diyos, tayo kanyang itataas, tayo kanyang tutulungan, at tayo hahanguin sa kamunoy ng problema, sa kamunoy ng pagsubok, sa kamunoy ng iba't ibang trahedya ng ating buhay. At tayo dadalhin sa isang lugar na payapa, maayos, katulad ng naranasan ni Ruth. Si Ruth ay ginamit ng Diyos at si Boaz upang isilang ang mga future leaders ng Israel. Kita niyo mga minamahal ko mga sa ating pamilya. Maaari sa inyong pamilya, mayroong maging mga future leaders. Maaaring maging punong bayan o civil servant o maging pastor. Depende sa inyong pagpapalaki sa inyong. Dito po natin nakita ang
naging ninuno ni David ay si Ruth at si Boaz. At kung ating titignan, narito ang saling lahi na kung ating titignan ang family tree ng pamilya ni David, Judah at Tamar, Perez, Hezron, Ram, Abinadab, Nashon, Salmon, Rehab. Itong si Rehab ay isang hintil. Si Boaz ay isang Christian, isang Hudyo. Si Ruth, isa rin hintil. Ngunit ginamit ng Diyos upang isilang ang mga magiging leader ng Israel. Kita niyo mga minamahal kong mga kapatid. Kaya sa inyo pong pamilya, iyo pong tinan yung inyong family. Mahalaga po yan mga minamahal kong mga kapatid. Si Ruth, isang hintil. Ginamit ng Diyos upang isilang ang mga magiging leader ng bayan ng Diyos. Ang ating pamilya ay buhay na patutuo sa sanlibutan. Kay buti ng Diyos sapagkat ginamit at gagamitin pa niya ang ating pamilya upang maging buhay na patutuo sa lahat ng tao. Sa inyong mga katrabaho, sa inyong mga kilala, kaibigan, kapitbahay. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay at mga kapatid, ang ating pamilya ay napakahalaga. Ito'y buhay na patutuo sa ibang tao. Hindi lamang sa ibang tao, kundi sa sanlibutan. Yes, your family and my family is not perfect, but we have a perfect God who built a family. Meron tayong perfect na Diyos na siyang nagtatag ng pamilya. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, aking pong dalangin, yung pamilya mo at pamilya ko ay makahikayat ng isang pamilya ngayong 2020. Katulad ng ginawa ng pamilya ni Noon. Kanyang nahikayat si Ruth. O mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, maraming Ruth sa kapaligiran natin na kailangan mapaabutan ng pabalita ng kaligtasan, ng pag-ibig ng ating Panginoon. At sa tulong ng Banal na Espiritu, yung pamilya mo at pamilya ko ay gagamitin ng ahensya ng Diyos upang makapaghikayat ng iba pang pamilya. At kung ito'y mangyayari, ating ibabalik ang pupuri sa ating Panginoon. God bless us all. Ang buhay sa mundong ito ay may kahirapan, laging nababalitaan, puro kaguluhan, oras
langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Minsan sa ating landas ay may kabiguan, natatanong sa isipan, bakit nararanasan araw-araw may pinapasan, kapanglawan, kalumbayan at nasasaktan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. At kung tayo'y magtiis ngayon, mayroong kaligtasan, ang buhay na walang hanggan nating makakamtan. Magtiwala lamang sa Kanya. Ikaw, ako, tayong lahat ay sa Kanya. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Ang tanging ligaya. Ang tanging ligaya. Bako po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos sa oras na ito, maraming pong salamat sapagkat amin pong napag-aralan kung paano nahikayat si Ruth. O dakilang Diyos, kayo po ang manguna sa aming mga tagapakinig, sa aming mga kapatid, na sila po inyong gamitin upang makisangkot sa inyong misyon. Ang bawat pamilya, upang marami pang mahandang mga pamilya sa inyong ikalawang pagbabalik. Ito po yung aking hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong mga taga-subaybay sa Tapat na Katiwala Ministry. Muli ko po kayong inayayahan na inyong subaybayan sa next Sunday sa ganap na 4:00 hanggang 5:00 ng hapon.
Maraming salamat sa ating kapatid na si Brother Ivan Garcia, na siyang ating host sa programa. Aking panalangin, patuloy kang samahan ng Panginoon with your family. Mga binamahal kong mga kapatid at mga taga-subaybay, sa next Sunday po ulit, ito po inyong ibahagi sa inyong mga kilala, kaibigan, upang sila rin ay makaranas ng buhay na malapit sa Panginoon at sila ay maging isang tapat na katiwala ng Diyos. God bless us all.